Sama-sama tayong magiging saksi! Bumper to bumper ang daloy ng trapiko sa EDSA northbound. Padang alas 8 ng gabi, mabagal ang usan lalo na sa mga linya kung saan pwede ang mga pribadong sasakyan. Naranasan po yan sa bahaging malapit sa Quezon Avenue at abot hanggang North EDSA. Maluwag naman ang southbound na bahagi mula North EDSA. Higaan, posibleng masuspinde ang prangkisa ng taxi driver na 10,000 piso umano ang singil sa ilang Taiwanese na turista sa NAIA. Hinahanap na ng LTFRB ang taxi driver. Sa gitna po yan ang paghigpit din sa mga taxi na nangungontrata sa ibang bahagi ng Metro Manila. Saksi si Jonathan Andal. My friend, is our rate. Okay. Airport needs a rate. Okay. Taga kung taga ang pamasahe na aabot sa mahigit 13,000 piso depende sa destinasyon. Yan ang nakalagay sa fare matrix na iniabot sa mga turistang Taiwanese na sakay ng taxi sa viral video na ito. Ang taripa may logo pa ng NAIA at ng Department of Tourism at may banta pa sa baba na may parusa kung lalabag sa airport policy. Ang singil sa mga turista mula NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 4 umabot sa 10,000 piso kada pasahero. Tumangging magpa-interview ang uploader pero batay sa post, ibinahagi lang ng kanyang nobyong Taiwanese ang video at picture na galing daw sa Facebook group ng mga turistang Taiwanese dito sa Pilipinas. Batay sa original post, mismong gwardya sa NAIA ang nagsabing walang shuttle bus at itinuro ang mga turista sa isang taxi driver na bahagi pala ng scam. Nilak pa raw ang mga ito sa taxi hanggat hindi nakakabayad ng tig 10,000 piso kada tao na kalaunay natawaran nila ng 5,000 piso. Iniimbestigahan na ito ng LTFRB, LTO at Manila International Airport Authority. Nakapag-ugnayan na po kami doon sa tao na nag-post nito at nakausap na po siya ng ating mga investigador. Ang Manila International Airport Authority po ay nananawagan sa ating mga pasahero. We encourage them to take the accredited transport po ng NAIA dahil po dito madali po nating matukoy at mahuli ang mga nag-aabuso ng mga taxi drivers. Nanawagan kami sa uploader ng video na bigyan po kami ng detalye to start on dahil bababaan po ng Legal Department ng show cause order ang nasabing driver sa kaso po na overcharging. Kung mapatutunayan ang overcharging, posibleng masuspindi ang prangkisa ng taxi ayon sa LTFRB. 3 lang ang taxi sa NAIA. Ang puting regular taxi na 45 pesos lang ang flag down rate. Ang dilaw na airport taxi na 75 pesos naman ang flag down rate. At ang coupon taxi na may takdang pamasahe kada destinasyon. Walang pasahe na nagkakahalaga ng 10,000 pataas. Tinalo pa po nun yung pasahe sa eroplano. Bukod sa airport taxi, naghigpit din sa ibang taxi lalo yung malapit sa mga mall. Kanina hinuli ng LTO ang mga taxi sa North EDSA sa Quezon City na tumatanggi sa pasahero o di kaya nangungontrata. Ang isang nahuling taxi driver, 300 pesos ang singil mula North EDSA papunta sa isang mall sa Quezon Avenue dahil traffic daw. Kinumpiska ang kanyang lisensya at posibleng makansila pa at hindi na makapasada habang buhay. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Sa Biyernes na po ulit magkakabiyahe sa Northport Passenger Terminal pero handang maghintay doon ang ilang pasahero. Ang ilang bus naman na biyaheng probinsya, fully booked na. Saksi si Joseph Moro. Dahil umiiwas umano sa kasalubong na sasakyan na hulog sa bangin ang van na ito sa Calauag, Quezon. Sugatan ng 9 na sakay ng van na biyaheng Camarines Sur mula Maynila. Ngayong maraming bumabiyahe sa gitna ng Christmas rush, patuloy ang pag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga provincial bus. Bago bumiyahe yung bus, tinitingnan nila sa terminal, pati doon sa mga mismong garahe ng bus. Sa isang bus terminal sa Pasay, fully booked na ang mga biyahe. Maraming hindi nakasakay. Nagtsaga lang ako maghintay, nagpaawal. Kahit last trip lang, mas makasakay lang. Bukas na po kami ng extra bus dahil po mayroon kaming lumabas na po yung mga special permit. Mahigit 1,000 special permit ang inilabas ng LTFRB na pwedeng magamit ng mga bus company hanggang January 14. Dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange naman marami pang mga available na mga tickets at inaasahan yung bulto ng mga pasahero ngayong Biyernes hanggang Sabado. Pero ang mga biyahe sa PTEX na papuntang Bicol fully booked na rin kanina batay sa ulat ng Super Radyo DZBB. Posible pa naman magdagdag ng bus batay sa pangangailangan.
Marami pang ticket at 24 oras naman ang biyahe sa isang istasyon sa Cubao, Quezon City. Kung ang ibang pasahero ay magbabakasyon ng pamilya ni Rodelito, maglilipat bahay na sa Zambales matapos manirahan sa Batangas. Kasi nakita namin yung, kumbaga, yung kabundukan, karagatan, yung river. Sa syudad, medyo kalma muna kami ngayon. Mahigpit ang seguridad kaya may bili ng kumpanya ng bus. Pinapayagan namin yung Manahal Gift Truck. Kaso may sinusundan tayong protocol mula sa OTS, DOTR OTS, na nagsasabing pwede ho kaming mag-check ng mga suspicious na bagahe. Sa mga weekend, pagpasok ng Disyembre, nakita ang unti-unting pagbigat ng traffic sa mga expressway sa bansa ayon sa Toll Regulatory Board. Naghahanda na raw sila para sa mga magla-last minute Christmas shopping ngayong weekend. Ayun pong ating inaasahang additional traffic from the normal is around 20 plus minus 20%. Ang pamunuan ng NLEX magde-deploy raw ng mahigit 1,500 personnel para sa pagpapatrol at toll plaza assistance. May emergency medical service at incident response teams din at bukas 24/7 ang customer service. Pinalawig naman ang oras ng mga biyahe sa LRT1, LRT2 at MRT3 mula ngayong araw hanggang December 23. Sa December 24 at 31, mas maikli ang operating hours ng LRT1 at LRT2, habang regular ang operating schedule nila sa December 25, 26 at 30, maging sa January 1, 2024. Adjusted din ang operating hours ng MRT3 sa December 24, 25 at 31, pati sa January 1. Ang ilang pasahero sa Northport Passenger Terminal sa Maynila willing to wait kahit sa Biyernes pa ang susunod na biyahe. Makakaya lang po sa isang araw, isang beses, okay na po, basta safe lang po makauwi. Dati nang sinabi ng kumpanyang To Go na may delay na mararanasan dahil sa ilang araw na di nakapaglayag ang mga barko sa pagdaan ng Bagyong Kabayan. Pangako naman ng kumpanya na may babalik ang normal na schedule bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mapa international o domestic, puno ng tao ang arrival area ng NAIA Terminal 3 ngayong gabi. Marami ring pasahero sa departure area tulad ng mga OFW na kailangang iwan ang pamilya sa Pilipinas ngayong magpapasko. Saksi live si Jamie Santos. Jamie. Igan, dahil mahalaga ang Pasko sa ating mga Pilipino, lahat ay gagawin, makapiling at makasama lang natin ang ating mga mahal sa buhay sa araw na ito. Pero may ilan tayong kababayan na mabigat man daw sa kanilang kalooban ay kailangan nilang lisanin 5 araw bago Pasko ang kanilang pamilya. Anila, para naman daw sa kanilang kinabukasan ang kanilang sakripisyo. Nag-aayos pa ng bagahe ang mag-inang ito ng abutan namin sa Terminal 3 ngayong gabi. Makalipas kasi ang 1.5 taong pagpapahinga sa pagtatrabaho abroad, muling aalis si Emma pa Hong Kong 5 araw bago Pasko. Mabigat man daw sa kanyang kalooban, kailangan niya raw itong gawin para sa pamilya. Wala po kasing choice yun ang schedule ng flight ko. Titesin ko po ang lungkot kahit na kasi para naman po sa kanila. Tawag-tawag na lang po, usap na lang video call. Magkakasabay ding aalis papuntang US ngayong gabi ang magkakatrabahong sina Charles, Mela at Freddy. Malungkot man dahil aalis sila ngayong Pasko, kailangan daw nilang pakatatagan ang kanilang loob dahil bilang haligi ng tahanan, kailangan nilang mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya. Doon na lang kami sa barko mag-enjoy. Kami tatlo. Enjoy din naman sila kasi wala kami. May dollar sila. Medyo malungkot pero masaya ma'am kahit papano dahil kahit papano ma'am na isa-sacrifice namin yung sarili namin para sa pamilya. Sanay na ho. Para pagbalik naman maginhawa naman. Punong-puno rin ng tao ang arrival area ng NAIA Terminal 3 ngayong gabi, mapa international o domestic. Nariyan ang mga kaanak na masaya at nananabik makita ang mga nawalay na mga kaanak. Ang mag-iinang ito sabik ng makasama ang kanilang padre de pamilyang sa Singapore nagtatrabaho. Banding lang po, tsaka sa bahay lang din. Ayon sa MIA Media Affairs, simula nitong peak season, pumapalo ng 130,000 katao ang dumarating at umaalis, domestic at international sa ating mga paliparan.
Igan dahil nga sa buhos ng mga pasahero, mahigpit na seguridad ang pinatutupad sa loob at labas ng paliparan. At live mula rito sa NAIA Terminal 3 para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Sa Korte Suprema na dumiretso ang iba't ibang grupong tutol sa consolidation deadline ng prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program. Humirit ang mga grupo ng mga driver, operator at commuter ng Temporary Restraining Order o TRO. Dahil silang huwag ipatupad ang December 31 deadline sa mga jeepney operator at driver na mag-consolidate ng kanilang prangkisa para bumuo ng kooperatiba o korporasyon. Respondent sa petisyon ng Department of Transportation at LTFRB. Sabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista, sumusunod sila sa direktiba ng Pangulo na ituloy ang PUV modernization. Pero tatalima sila sa pasya ng Korte Suprema. Batas na ang mahigit 5 trilyong pisong national budget para sa susunod na taon. Bahagi niya na mas malaking halaga ng ayuda para sa mahihirap. Saksi, Ian Cruz. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trillion pesos na General Appropriations Act o ang 2024 National Budget. Sabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman, mas mataas ito ng 9.5% sa 5.268 trillion pesos na budget ngayong taon. Sa kanyang talumpati, pinuri ng Pangulo ang Kongreso sa mabilis na pagpasa ng budget. The details are battle plan in fighting poverty and combating illiteracy, in producing food and ending hunger, in protecting our homes and securing our border, treating the sick, keeping our people healthy, creating jobs, and funding livelihoods. Sa statement ng tanggapan ni Speaker Martin Romualdez, sa 2024 budget, 500 billion o kalahating trilyong piso ang ilalaan para sa ayuda ng nasa 12 milyong mahihirap na pamilya. Ito raw ang unang pagkakataon na ganito kalaki ang cash assistance sa ating mga kababayan. Sa legacy projects naman ng Pangulo, nasa 5 billion pesos ang nilaan sa food security na para sa libreng irigasyon, binhi, abono at iba pang farm inputs. May karagdagan pang 5 billion pesos para bilhin ang ani ng mga magsasaka. Para paghandaan ng El Nino, may 80 billion pesos naman daw ang National Irrigation Administration para sa paggawa ng mas maraming dams, water reservoir at solar irrigation systems. Naglaan din daw ang Kongreso ng 1.5 billion pesos para sa development at expansion ng airport sa Pag-asa Island na nagpapakita ng determinasyon ng Marcos administration na igiit ang ating soberenya sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, halos wala na raw confidential funds para sa mga civilian agencies ng gobyerno na nailaan na sa armed services ng bansa. Ang security cluster naman ay may dagdag na 10 bilyong pisong pondo, lalo na sa pagprotekta sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. We're buying 3 big ships for the Coast Guard. Ay ang plano po namin ni Presidente, kausap po si Pangulo, ang plano po ay gawin na po natin ito dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Maging mga nakapit sa Pasay City Jail na bigyan ng pagkakataong isulat ang kanilang mga hiling ngayong Pasko. Ang pagtugod ng netizens sa pagsaksi ni Salima Refran. Hindi mga banderitas o pabitin ang mga nakasabit na ito sa entrada ng Pasay City Jail Male Dormitory. Mga Christmas wish yan ng higit 1,000 PDL sa detention facility. Isinabit yan ng warden sa pag-asang matulungan sila ng publiko sa pagtupad sa mga wish ngayong Pasko. Sana kumuha sila, mag-pick sila ng kahit na isa lang para at least makatulong sila at mabigyan nila ng ngiti ang mga PDL natin. Marami po kasi tayong mga PDL na walang mga dalaw. Ang mga nakasabit na hiling, ipinost ng law student na si Chrissy De Guia. At ang kanyang post na naghihikayat na tumulong sa mga wish, nag-viral. Pag nabasa niyo po yung mga wish ng mga PDL sa atin, napakasimple lang. Kung meron tayong mapapasaya kahit isang tao, bakit naman hindi galing sa kanila? Hindi naman binigo ang mga PDL. Wala nang nakasabit na mga hiling. Dahil ang mga ito, wish granted na. Sir, bakit yan po yung hiniling ninyo? Tagal ko na po kasi hindi nakakain itong halo-halo, kaya ito po yung wish ko.
Mga mumunding kahilingan lang yung nakasulat dito sa mga wish sa mga PDL dito sa Pasay City Jail. Meron nanghihingi ng donut, may nanghihingi ng munggo, may nanghihingi ng loaf ng tinapay. Karamihan ang gusto fast food. Yung mga ganitong bagay, kayang-kaya nating ibigay para naman mapasaya ang kanilang mga Pasko. Pero dahil ubos na yung mga wish dito sa Pasay City Jail, pwede natin yang gawin doon sa iba namang mga kulungan sa ating bansa. Marami ring willing na magbigay. Hindi lang nila alam. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, ng inyong saksi. 5 araw na lang mga kapuso, Pasko na at makukulay na pailaw na sinisimbolo ang mahalagang issue hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ang tampok sa UP Lantern Parade. Saksi, si Mark Salazar. Makukulay at naglalakihang pailaw ang bida sa UP Lantern Parade sa Quezon City. Ang tema, panibagong lakas, simbolo ng pagbangon sa pandemya at mga pagdurusa ng nakaraan. Malalim ang hugot ng bawat parol mula sa usapin ng jeepney phase-out, LGBTQ+ rights, issue ng West Philippine Sea at giyera sa Gaza. Bukod sa UP community, nakisaya rin ang mga kalapit na komunidad. Fun for all ages ang tampok sa Christmas pasyalan sa General Santos City. Malapalacio ang City Hall na balot sa Christmas lights with matching 3D video mapping. May mga parol din na gawa ng mga barangay sa lungsod. At kung wala pang Christmas photo para sa inyong social media account, strike a pose sa kanilang Tunnel of Lights. May kakaiba namang Christmas pakulo sa Malolo City, Bulacan. Bukod sa kadalasang Christmas decoration tulad ng Christmas tree o mga parol, meron tayo Rubik, parang wish bus na to diba? Hindi na sila lalayo. Mayroon ding live radio sa gilid ng Christmas decorations, ang Malolos Roving Radio Station. I wanna wish you a Merry Christmas. Aliw talaga dahil bukod sa picture, tutok din sa pakikinig ang mga namamasyal. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Motivated sa iba't ibang showbiz projects ang aktor na si Sian Lim, kabilang ang inaabangang Kapuso series na Love, Die, Repeat. At ang Sparkle star na si Faith Da Silva, nakapiling muli ang kanyang amang si Dennis Da Silva na nakakulong. Darito ang showbiz saksi ni Katatibayan. Hindi napigilan maging emosyonal ng Sparkle star na si Faith Da Silva sa maagang regalong natanggap ngayong magpapasko. Sa unang pagkakataon kasi mula nang siya'y nagkamuwang, nakita at nayakap niya ang kanyang amang si 80s actor Dennis Da Silva. Kasama ang kapatid, binisita ni Faith ang ama sa Muntinlupa City Jail kung saan siya nakapiit ng mahigit 2 dekada dahil sa kasong rape. Matagal ko naman na-feel na nakumpleto ako at napatawad ko na siya, pero iba palang makaramdam ng yakap ng isang ama. Nagpasalamat naman si Faith sa mga taong tumulong para sa pagkakataong makita nila ang kanilang ama. #feeling blessed din ngayong holidays ang Kapuso actor na si Sian Lim. Masaya ang aktor sa kanyang better version na mas motivated sa iba't ibang showbiz projects. It's really just a matter of reinventing and just doing something new. Para naman, it's also a sign of respect sa audience. Kasama si Sian sa inaabangang Kapuso series na Love, Die, Repeat with the ultimate star Jeneline Mercado. Bukod dyan, bibida rin siya sa GMA Pictures and Viva Films sexy suspense thriller movie na Playtime sa direksyon ni Mark Reyes. This would be the most intense role that I'll be playing. Edgy and at the same time pushing my comfort zone. Kasi hindi ko pa siya nagagawa ever. Level up din para sa kanyang bagong project ang Japanese-American actor na si Maken Yu. Sa kanyang exclusive interview sa GMA Integrated News, inamin niya na meron siyang fear of heights. Pero na-overcome niya raw yan para sa bago niyang role sa magical fantasy series na Dragons of Wonder Hatch. May mensahe rin siya sa kanyang Pinoy fans. I love them and I would love to go back to Manila, the Philippines again. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan ang inyong saksi.
Isa pang batang Yulo ang umaarangkada sa larangan ng gymnastics. Wagi ng ginto si Eldrew Yulo, nakababatang kapatid ng Olympian na si Carlos Yulo. Pambato ng Maynila si Eldrew sa juniors 14 to 17 category sa Men's Artistic Gymnastics Competition ng Batang Pinoy Games. 7 gintong medalya ang kanyang napanalunan. Ginanap ang final sa Intramuros, Maynila at plano rin daw na ilaban si Eldrew sa seniors event ng Philippine National Games bukas. May lalaban sa galing ng mga aso sa pagbabantay. Gwardya sila sa isang piitan sa Brazil. Kung hindi nagtatampisaw sa lawa, nag-iikot sa piitan sa Brazil ang ilang ganza o geese. Ginawa silang bantay sakaling magtangkad tumakas sa mga inmate. Ayon sa prison director, mas mura ang pag-aalaga ng mga gansa kumpara sa mga aso. At tahimik din ang lokasyon ng piitan kaya epektibo ang pag-iingay ng mga gansa. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sama-sama tayong magiging saksi!